ka nga dito. Mag-usap muna tayo. Oh, ano yun kuya? Ano yung sasabihin mo? Saan na naman ang lakad yun ng mga barkada mo? Lagi ka na lang umaalis pag wala kang pasok sa trabaho. Anong gusto mong gawin ko dito sa bahay? Magmukmuk maghapon? Puruhin ko yung sarili ko, ganun ba? Hindi ganun ang ibig ko sabihin, Bunso. Ang akin lang, imbis na magpahinga ka, pagwawalwal pa ang inaatupag mo. Kuya, ipapaalala ko lang sa'yo. Kahit anong gawin ko, wala kang pake. Dahil pera ko yung ginagastos ko. At isa pa, dalaga ako. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Naiintindihan mo ba yon? Alam ko naman yun, Bunso. Natakot lang ako na baka bigla ka na naman magkasakit. Huwag mo na yun isipin, kuya. Dahil malabong mangyari yun. Tingnan mo naman oh, ang lakas-lakas ko. Ay naku, Bunso. Ikaw lang naman yung inaalala ko. Natakot lang ako mangyari yung sinabi ng doktor sa'yo nung bata ka pa, Bunso. Ayokong isang araw, bigla na lang mangyari sa'yo yun. Mahal na mahal ka ni Kuya. Kapit na kita sa inyo. Huwag na, nandyan kasi yung kuya ko. Bakit naman? Baka kasi magalit yun. Ba't ka naman papagalitan nun? Nasa wastong edad ka na. Basta, naiirita kasi ako dyan kay kuya. Lagi niya na lang ako sinisita. Dapat kasi pakilala mo na ako dyan sa kuya mo. Para minsan, yayain ko siyang uminom. Naku, hindi umiinom yun. Tsaka ayoko makilala niya yung mga tropa ko. Lalo ka na. Sige, ganito na lang. Dalaw na lang sa inyo minsan pag wala yung kuya mo. Sige, pwede naman. Chat-chat na lang kita pag wala na si kuya. Sige, mauna na ako. Sige. Oh, kuya, saan ang lakad mo? May mimita pa lang ako sa Maynila. Ah, ganun ba? Oo, Bunso. Ay, oo nga pala. Pwedeng pairamin mo muna ako ng pamasahe, tsaka pocket money na din. Ano ba yan? Uutang ka na naman. Simula nung nagkatrabaho ko, lagi ka na lang umuutang kada sahod ko. Pasensya ka na, Bunso. Nagipit lang kasi ako. Parehas lang naman tayo nagtatrabaho, di ba? Eh, saan mo dinadala yung sweldo mo? May pinag-iipunan kasi ako, Bunso. Kaya laging kinukulang yung sweldo ko. Kuya naman, ano ba kasi yung pinag-iipunan mo na yan? Basta, huwag ka na maraming tanong. Pautangin mo na lang ako. Sige na nga. Oh, eto. Basta babayaran mo lahat ng mga utang mo sa akin, ha? Oo na. Balang araw, Bunso, malalaman mo kung para saan ang pinag-iipunan ko. Hello, Bunso. Asan ka na? Ba't di ka umuwi kagabi? Kuya, pasensya ka na, hindi ako nakapagpaalam kahapon. Nag-out of town kasi kami ng mga tropa ko. Out of town? Di ba sinabi ko naman sa'yo na dapat di ka sumasama sa mga malalayong lugar? Kuya naman, palagi naman ako sumasama sa kanila, di ba? Oo, nagpapaalam ka noon. Pero kung sabi mo, dito-dito ka lang sa lugar natin. Eh, nakalimutan ko nga magpaalam sa'yo eh. Bakit ba? Nakalimutan? O sinadya mong hindi magpaalam dahil alam mong hindi kita papayagan? Kuya, pupunta ako kung saan ko gusto. Bakit? Pera ko naman yung ginagastos ko ah. Hindi naman ako nanghihingi sa'yo, di ba? Oo, hindi ka nga nanghihingi sa akin. Pero kuya mo pa rin ako, kaya dapat ako ang masusunod. Para ano? Utangin mo lahat ng pera ko, ganon? Sobra ka naman, kuya. Hindi tungkol sa pera yung sinasabi ko, Bunso. Ang gusto ko lang, lagi kitang nababantayan. Mahirap bang intindihin yun? Kuya, hindi na ako bata at lalong wala akong sakit para bantayan mo. Kaya malaya akong gawin lahat ng gusto ko. Naiintindihan mo? Hello, Bunso! Hello! Pasensya ka na, Bunso. Natakot lang kasi ako na baka dumating ang araw na yun. Hoy, Rose! Kuya! Sino tong lalaking to? Kuya, si Jay pala, boyfriend ko. Kuya, tagay tayo. O ikaw, Kuya, umalis ka na nga dito. wala naman kami masamang ginagawa. Anong wala? Hindi ba masama yung ginagawa nyo? Tsaka di ba, bawal kang uminom? Kuya naman, nag-happy-happy lang kami ni Rose, oh. Gusto mo, tagay ka na rin. Umalis ka na. Ayoko na makita ang pagmumukha mo, ha? Sige, Rose, muna ako. Jay, pasensya ka na, sa susunod na lang. Anong susunod na lang? Umupo ka nga dyan. Ano ka ba naman kuya? Panira ka ng araw? Oh, ano nangyari
nangyari sa'yo? Kuya, nahihilo ako. At nahirapan ako huminga. Teka nga muna, ikukuha lang kita ng tubig. Huwag na, kuya. Dalhin mo na lang ako sa ospital. Bunso! Bunso! Uy! Bunso! Sa wakas, makakauwi na tayo. Wala ka ibang gagawin yan kung di magpahinga. Kuya, sandali lang. Pwedeng maupo ka muna, mag-usap muna tayo. Ano ba yun, Bunso? Ano ba yung sasabihin mo? Kuya, maraming salamat ha. Buti, nandiyan ka lagi sa tabi ko. Siyempre naman, Bunso. Kahit kailan, hindi kita pababayaan. Pinangako ko yan kila nanay at tatay bago sila mawala. Kuya, saan ka pala kumuha ng panggastos sa ospital? Naalala mo nung lagi ako nangungutang sa'yo tuwing sweldo mo? Iniipon ko lahat yon kasi nakikita kong baka wala ka na itatabing pera dahil palagi kang sumasama sa mga barkada mo at sa boyfriend mo. Kaya ganun na lang yung ginawa ko. Paano mo nalaman na mangyayari sa akin yung ganito? Alam mo, nung bata ka, nagkasakit ka din. At sinabi sa akin ng doktor kung ano ang kalagayan mo. Mr. Renz, ito po yung resulta ng mga findings namin sa kapatid mo. Huwag po sana kayong mabibigla. Pero may problema po sa puso yung kapatid nyo. Yun ho yung rason kung bakit bigla na lang siyang nangihina at nawawalan ng malay. Dok, may pag-asa pa bang gumaling ang kapatid ko? Ano pong gagawin ko? Hindi pa natin masasabi ngayon yan kasi bata pa yung kapatid mo. Pero darating yung araw, nasusumpungin ulit siya. At kung dumating man yung araw na yon, hindi tayo makakasigurado kung maaagapan natin yung kondisyon niya. Dok, diretsuhin niyo na ako. Ano bang ibig niyo sabihin? Kailangan mong maghanda ng malaking halaga para sa operasyon niya, para mailigtas natin ang kapatid mo sa kapahamakan. Yun ang rason kung bakit nangungutang ako sa'yo sa tuwing sweldo nating dalawa. Nagtatabi ako para sa'yo. Kuya, sorry kung naisumbat ko lahat ng mga inutang mo sa akin. Hindi ko akalain na para sa kapakanan ko pala yung mga pinag-iipunan mo. Wala yon, naiintindihan kita. Ngayon, alam mo na, lahat ng perang inuutang ko, para sa'yo yon. Dahil mahal na mahal kita, Bunso. Maraming salamat, Kuya. Patawarin mo ako. Basta, magpagaling ka. At ipangako mo na susundin mo si Kuya sa lahat ng bagay. Opo, Kuya. Pangako.